Yung pagkawala ko sa sirkulasyon ay nagmisyon ako. Ito yung kwan sa Puerto Azul. Kasi yung pinagtaka ko, bakit yung mga sumpa na pagkukuha ko ay puro na sa bandang Pantalan, Pier, kumbaga sa kwan, kumbaga sa Castilla, Puerto. Kaya doon ako nagmisyon. Dito ko natuklasan ang isang pandilin lang sa akin ng isang lalaking espiritu. Kasi noon nagpunta ako doon sa Maragondon, dahil nagmisyon ako doon kay yung pagkakuan ni Bonifacio, pinawalaan ko ang kanyang kaluluwa doon at natagpuan ko doon sa Kawayanan. May isang lumapit sa akin na lalaking espiritu na nagsasabi na sinabi niya noon sa akin na pag natagpuan mo yung anak ko, ibibigay ko sa iyo yung 2 duffel bag na pera na dollar. Doon may kasama isang ginto, isang barang ginto at saka isang 45. Ito yung panahon na nakasama ko si Buddy, yung tigaturo ni Marcos doon sa na tiga Bataan, Abukay Bataan. Ang tawag ko sa kanya ay Buddy. May alaga siyang duwende na puti. Ito kasi yung hapon na yan ay balak niyang bilhin yung Puerto Azul. Yung Puerto Azul na yan, pag-aari ng mga Marcos yan. Siguro para hindi mabili dahil pinatay nila yung Hapon kasama yung 2 bodyguard niya at saka yung driver na pumunta doon para bayaran yan. Kaya nga may 2 duffel bag. Ngunit ang ginawa nitong 3 na ito, pinatay nila yung Hapon para mapasa kanila yung pera. At ang sabi nung pinakapinuno nila na din doon sa 3, ilibing ninyo yung Hapon at ibabaon ko naman itong itong kayamanan. Pero yung kayamanan na yan, binalot niya ng itim na yung parang ng trash bag. Kaya gano'n ang nangyari. Binaon nung 2 at yung isa naman binaon yung kayamanan. At sabi niya, sa ganitong lugar magkita-kita tayo. Kaya nung pagpunta nila doon, nagkita-kita sila, pinatay niya yung 2. Ang pumatay yung pinakapinuno nila. Ngayon nabalitaan naman ng mga kaanak ng yung 2 pinatay din nila itong ito, kaya wala nakaalam kung saan nakabaon. At yun ang sinabi niya sa akin na diyan sa kinatatayuan mo, nandyan diyan nakabaon yung 2 duffel bag na pera. Pero hindi naman yung perang pakay ko eh. Dahil kung sa baliwala lang sa akin yan. Ngayon, yung pagmisyon ko doon, yung sinasabi niyang lugar, hindi pala doon, natuklasan ko yan eh. Doon sa Puerto Azul banda roon, dahil lumampas ako ng konti sa Puerto Azul dahil hindi ko kabisado eh. Nakasakay ako doon sa bus doon ng bumibiyahe na Nasugbo o Maynila na andaan sa Cavite. Kaya nung nakita ko yung butas ng kahoy, tinignan ko sa baba, nandoon yung Kawayanan, nandoon pala nakabaon. Pero kasi hindi na ako interesado dahil alam mo yung mga dollar na yan na matagal na nakabaon. Panahon pa ni Marcos yan eh, ng diktador. Wala na yung gamot niyan, kaya yan maring parang gapok na yan, parang abuna. Ngayon, ang sabi niya, kung matagpuan mo yung anak ko, ibibigay ko sa iyo yan. Pero paano niya makikita, inabalot sa itim. Yun ang ko eh. Isang
palatandaan ko na kahit spiritual, pag binalot sa itim yan, hindi nila makita. Ngayon, ang sabi niya sa akin, ang sabi ko sa kanya, ganito, saan ko matatagpuan yung anak mo? Ang sabi niya, sa Nueva Ecija. Ngayon, anong pangalan? Hindi sinabi. Lalaki ba o babae? Hindi sumagot. Oh. Kaya ang nangyari diyan, para ako naghanap ng karayom sa isang buntod na dayami. Kaya Ngayon, maaaring ganyan din ang pagsubok na ginawa kay Marcos. Kaya nga sinasabi niya, si Padre Diaz doon sa Nueva Ecija. Oh. Kaya lahat ng mga dokumento ni Marcos, mga peki yan. Natagpuan ko yung anak niya. Pero yung anak naman niya, nagsasabi, wala, matagal pa. Pinag-aaralan ko yung mga salita niya Kaya yan ang isang bagay na aking napapansin Bakit niya nasabi samantala alam ko napakalapit na. Di may pumipigil. Di alam niya. Hindi ako kumikibo. Ngayon pinag-aralan ko yan. Kaya nung napunta ako ng Bisaya at Mindanao at saka Bisaya sa pagmimisyon ko, diyan ko nataklasan na yung mga sa Puerto Azul ang dapat kong misyonin. Kaya nagmisyon ako doon. Ngayon, may isa pang babae na nagsabi sa akin, paano mo nalalaman yung kwan na yan? Yung mga kayamanan na yan? Ang sabi ko, kung ako lang, anong malay ko dyan bilang tao? Pero yung Panginoon, siya naggagabay sa akin na magturo. Matagal hindi sumagot. Ang sabi niya, balang araw bibigyan kita ng 2 gusik. Hanggang ngayon, wala. Yung mga pangako ng mga spiritual na yan sa akin, puro napako na lang. Kaya, yung sabi niya 2 gusik, natatawa na lang ako ngayon Hindi naman yan ko, pero maaring yung 2 gusi na yan, maaring yan ay simbolo lang. Literal. Ngayon, kung paano tayo nalinlang, ay ganyan din ang ginawa ng mga France sa mga African. Na naging kasabwat ng US at China, itong riding in tandem na si Marcos at saka si Duterte. Kaya nga si kasi ang balak nila, wawalain ng mga spiritual na yan, ang diwa ng mga nanonood kay Duterte. Si Duterte, kusang sumama yan sa Hague para sabihin yung yung pangalan niya ay Rodrigo Edralin Duterte. Hindi naman niya masabi dahil nakalitaw na ako noon Kaya nga ito si Aimee nakakiling nakakiling kay Duterte at kay Sara. Kasi alam niya na yung bongbong na nakaupo ngayon, clone din. Anong pakinabang niya doon? At ito yung pinamagatang CFA France. Ang CFA franc ay isang ISO currency na ang kahulugan ng ISO ay International Standardization Organization. Isang international na pamantayan ng pananalapi sa buong mundo. Ang pera natin ay may ISO 4217 na code. At ang may code na 608 na may currency exponent ng 2. Bagamat ang kahulugan ay ng CFA ay African Financial Communities. Ang layunin nito ay upang magkaroon ng garantyang maaring gamitin upang mapalitan ng ibang salapi
gaya ng piso sa dollar. Kaya lang, kinakailangan magdeposito ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng kalahati o mahigit na siyang sinasabing hulog ng utang. Oh, ito yung napupunta sa IMF. Wala tayong utang. Yan ang sinasabi ko. Kaya lang, hindi nila kayang ipaliwanag kung bakit wala tayong utang. Ang pananalapi ng bansa ay ito nga yung peso ay wala man lang bumabatikos sa nakatakdang soberanya o kapangyarihan ng ating pananalapi na nangangahulugan na nalalagay sa kanila sa IMF, ngunit may kaugnayan ito sa Hong Kong Shanghai Bank na patakaran pananalapi. Kaya lumalabas, alipin tayo ng mga dayuhan. Pati ba naman piso, yung pananalapi natin, yung peso, ay alipin pa rin tayo. O, ng Hong Kong Shanghai Bank. Kaya nga may logo ng Hong Kong Shanghai Bank sa mga perang polymer. O, diyan tayo lumalabas na alipin tayo. Sino ba na may-ari ng Hong Kong Shanghai Bank? Di yung yung Committee of 300 sa pamumuno ng Alpha Omega World Marshall Program na siyang itinatag ng diktador Marcos, yung magnanakaw na Marcos, yung diktador na nagnakaw ng war damage na idiniposit niya sa Switzerland. Samantala, sinasabi ng iba, ang katulad ng CEP ay siyang tumutulong para mapatatag ang ating peso at malaking katulungin upang mapadali ang transaksyon sa pag-angkat o pagluwas ng mga produkto. Kasi hawak nila hawak ng mga Committee of 300 yan Paano natin masasabing may kalayaan tayo ngayon? Kaya samantala, ang pera natin ay may halong polymer. Kaya nga, hindi ba sinunog ko yung polymer? Bakit hindi nila akukan kung talagang pananalapi natin yan? Hinahamon ko. Pero wala silang masabi sa akin. Hindi nila ako kayang gulihin. Kasi, hindi naman yan ang pera natin. Kasi yan, linimbag sa ibang bansa. Hindi yung central bank natin. At may kaugnayan ito sa Committee of 300. Nasaan ngayon ang mga economists natin? Andiyan ang daming economists dyan. Isa na si Salceda na ayabang na matalino siya. Bakit hindi niya kayang ipaliwanag ito? Kasi magkakasabwat yan. Lahat ng mga economists yan, magkakasabwat, mga binayaran yan. Kaya huwag ninyong pagpapaniwalaan yan. Ilinalagay, linulugmok tayo. Ng mga yan, mga economists na yan. Bakit hindi nila ako sagutin ngayon? Kung hindi totoong pinagsasabi ko na linulugmok, sila ang naglulugmok sa atin. Binayaran ng riding in tandem na Marcos at saka Duterte. Kaya nga, riding in tandem, yun, di ba, yung mga pumapatay? Ganito ang nangyayari. Sa tuwing mag-i-imprenta tayo ng peso, ito tandaan ninyo, tuwing mag-i-imprenta tayo ng peso, hindi yung polymer, ay kailangan magdeposito ang bansa natin na sa IMF ng pera. Yun na nga yung sinasabi nilang hulog. Hulog natin sa utang natin. Hindi totoo yun na may utang tayo. Hindi kaya ipaliwanag ng mga siraulong economist na yan. Akala ko ba mga matatalino? Ako hindi naman ako nag-aaral ng maging economist. Pero ako, sinasaliksik ko ang mga patakaran.
bilang kapalit ng perang polymer. Oh, kaya yung pera na yan mapupunta sa IMF, yung tunay na peso natin mapupunta sa IMF kapalit ng polymer. Oh, katarantaduhan yan eh. Napakalaking katarantaduhan yan. Oh, sino may mga pakana yan? Di, may kaugnayan si Marcos dahil yung Hong Kong Shanghai Bank ay nabili ng Committee 300. Oh, sa pamumuno ng Alpha Omega Walmart Share Program. Nabili niya sa England. Oh. Ang tawag dito ay colonial monetary system na walang pinag-iba sa kaprasong papel na pwede mong itapon. Kaya pala itong putang ng bugok na yung kupal na Duterte. Oh, sabi niya yung resolution sa ICC ng ICC sa tungkol dito sa Pilipinas, yung desisyon baliwala yan, tinapon. Oh, yan ang dahilan upang maging alipin tayo ng China at saka US. Oh, kaya tarantado yung kupal na yan, mabubulok na yan doon, hindi na makakalaya yan. Kaya nga tumakbo si Sara dito, damay siya eh. Oh, si Marcos man, damay din, makukulong din. Oh, pinag-aaway nila itong dalawa. Wala namang kasalanan si BBM. Ako ang nagreklamo. Oh, ako nagreklamo. Kung ganito ang kalakaran sa IMF, kinakailangan ang 1932 at 1934 na treasury note na nakadeposito sa Singapore. Ito yung Central Bank ng Singapore, yung kung tawagin ay Monetary Authority of Singapore. Mababaliwala yan. Maliwanag na unti-unti winawala ng Hong Kong Shanghai Bank na para makapag-imprenta tayo ng peso na siyang pananalapi ng ating bansa. At tuluyang mapalitan na ito ng mga polymer. Isa itong masamang panaginip para sa akin. Ewan ko sa inyo, pero sa akin. Kasi tuluyan na tayo magiging parang Afrika na lahat pinakikinabangan. Ang mga minahan natin, mga resources natin, sila na makikinabang. Samantala tayo ay ang pakinabang lang natin magkaroon ng trabaho. O yan naman ang sinasabi ng bugok na kupal na BBM eh. O hindi ba? O. Kaya mauudlot ang pangarap natin na magkaroon ng kalayaan sa pampinansyal. May ginto tayo. O. Bakit papayagan natin mangyari ito? Kasi ang gusto ko lang mangyari, madadala yung ginto na yan pag lahat ng mga empleyado sa Bangko Sentral ay mawala. Mahirap magtiwala eh. Wala akong tiwala na basta-basta kailangan sila mawala bago madala yung ginto dyan. Sa ganitong kalagayan, masasabing maaring formal o di kaya hindi formal. Sapagkat ang polymer na siya magiging kapalit ng peso natin ay maaring magamit sa mga infrastructure project, diplomasya, maaari sa pagbili ng mga armas, sa pangangasiwa ng ibang pangangalakal, maging oras sa kaguluhan o kapayapaan. Kaya pinaiikot lang tayo ng mga taong ito Alalahanin natin. Ha? Kaya ito, napakabigat ito Alalahanin natin na ang mga kayamanan nila, sila natin dito, mga minahan, sila na makikinabang.
hindi na tayo. Ganyan na nangyari sa Saudi, sa mga African nation. Kaya yung mga African na nanatiling kwan, nagpapasalamat nga ako at nalaman ko ito, yung kay Taure. Ito mga military na ito, mga inutil ito, mga patay gutom yan. Dahil umaasa lang sila sa mga ibinibigay ng politiko para tumasan sa kahod. O, ini-spoil nila ang military para hindi sila lumaban. Kaya, ano ngayon ang labas ninyo ngayon? Di, madidikomisyon kayo sa akin. O, mga inutil kayo, patay gutom kayo mga military, mga pulis. O, mga sindikato kayo. O, kasama kayo sa sindikato. Dahil takot kayo. Samantala ako, humanga ako doon sa kay Taore, yung Burkina Faso. O, kapitan lang, napabagsak niya yung buong military. O, ito, mga inutil ito, itong military natin, mga inutil, o mga siraulo, mga patay gutom. O, umaasa na lang sa mga bigay ng mga politiko. Paano yan ngayon yan? Itong pera na ito, hindi pag-aari ng gobyerno, hindi pag-aari ng mga Marcos, hindi pag-aari ng Duterte. O, di, ano labas nyo? Di pagpatuloy kayo. Natatawa lang ako sa inyo eh. O, ayaw ninyong masabing patay gutom kayo? O, di kumang kayo, pumalag kayo. Kaya alalahanin natin na ang ating foreign reserve exchange ay hindi sapat kung walang pagkilala ng iba't ibang bansa. Kasi nakilala nilang peso pagkatapos papalitan nila ng polymer, hindi naman inimprenta ng Bangko Sentral yan. O, saan nakabatay yan? O, di yung galing sa pamahid ng PET? Kaya lahat ng mga dokumento ng mga Marcos, alam na nila. Kaya totoo yun sinabi doon sa aklat ni Daniel na humanda kayo sa pagbubulaan. Yan sabi ng diktador na Marcos na magnanakaw ng war damage. Humanda kayo sa pagbubulaan hanggang sa panahon ng pagbabago. Ngayon na ang panahon ng pagbabago. Paano yan ngayon? Unti-unti ko na nabubuksan. Kasi yan nakabatay doon sa 1101. Ano ba yung 1101 na yan? Wala nakakaalam yan. Kaya nga sinasabi ko, ang pagbubukas ng kayamanan, halos taon-taon nagbabago ang proseso. Gaya ni Queen Helen, sinasabi niya, may mga dokumento. Ano ba yung dokumento mo niyan? Di kunin mo kung talagang iyo. Kaya nga, sabi ko nga ayan ayan na. Eto pa, hindi ko lang pwedeng ilantad ng husto. Maski na ninyo, hindi ninyo alam kung paano bubuksan yan. Ako tatawa-tawa lang sa inyo. Ako, hindi naman ako nagmamadali mahirap yung nagmamadali ka, baka ikaw makatapak ng tinik, matibo ka. Ako, hindi ganun. Kaya nga, isa lang yan sa mga patotoo. Kaya nga yung nasa inheritance, yung documente, nandoon ang mga nandoon ang paraan. Pero hindi ninyo alam kung paano. Paano sasabihin ninyo na kayo magbubukas? Buksan ninyo. Hindi naman ako nakikipag-unahan sa inyo Queen Helen, buksan mo kung talagang iyo. Ikaw, Lady Men, ang yayabang nyo. Ikaw, John Lee, ang yayabang nyo. Kasi natataranta na sila dahil sa panahon na nangyayari ngayon. Kailangan mabuksan ng deuterium. Kung ano-anong pandililan sa akin, may white hydrogen, kung ano na hindi na kailangan ng hydrogen, anong pakialam ko kung hindi ninyo kailangan ng deuterium? Ako, alam kong kailangan ninyo ng deuterium. Kung sino may hawak ng deuterium, siya ang pinakamakapangyarihan. Kaya nga, yan ang inaabatan ng mga Marcos at Duterte in tandem. Yan din ang inaabatan ng China at saka Amerika. Yung deuterium na kaya gusto nilang kaya sila nagpapalabas ng mga polymer na pera upang
mahawakan nila tayo sa leeg. O, ako, kaya ba ninyong hawakan sa leeg? Yan sinasabi ko. Ako magbubukas. O. Kasi itong ang kwan natin, kailangan maparusahan. Kaya ang gusto nila, maparusahan tayo. Kung hindi natin papayagan na gamitin ang ating polymer. Kailangan makontrol nila ang ating mga minahan ng yung mga dayuhan. Ito nga yung US at China. Kaya gagawin nila lahat ng paraan. Ako, paano nila makontrol? Hindi nila ako makokontrol. Yan ang sinasabi ko. Kaya nga yun ang sinasabi, kung sino may hawak ng fuel of the future, siya ang pinakamakapangyarihan na bansa. Ano kayong, magagawa ba kayo sa akin? Di patayin din nyo ako kung kaya nyo. Tayo mapaparusahan lamang kung papayagan natin gamitin ito mga polymer, mga peking pera yan eh. Hindi ba sinunog ko na yan? Pinakita ko 1,000 yung hanapin niyo yung video ng Mickey Mouse Money. Ayaw nilang patupi. Ako kinusot ko. Pagkatapos kumuha ko ng lighter, pinakita ko, sinunog ko. Yung pangalawa, yung 50 pesos na polymer, sinunog ko, pero pinutol nila sa video. Ayaw nilang makita. Kaya yan, sa pamamagitan ng polymer na yan ang makikinabang ang mga Duterte. At saka mga Marcos. Kaya wag na kayong bumoto. Pinagluloko lang kayo ng mga magnanakaw na politiko. Ngayon, ako nagsasabi, ako nakikiusap sa mga taong bayan, wag kayong magsiboto. Dahil puro magnanakaw yan. May matino ba? Kung may matino dyan, dapat hindi ganito ang katulad ni Bam Aquino at saka ni Pangilinan. Pangilinan, yung siraulo yan eh. Magpapatayo kumuha rin ng bahay, bibigyan ng materialis, pero pinagtatrabaho niya na walang sahod yung tao. Hindi ganyan, ninanakaw niya yung pera na sisweldohin ng yung putangin ng Pangilinan na yan. Kaya ang mangyayari lang ay ang mga bangko at mga mamumuhunan dayuhan ay magsasawa gawa ng gera laban sa ating bansa. Ano sa akin? Di sinaraduhan ko yung IMF eh. May nagawa ba sila? Nung saraduhan ko, wala. Sinasabi ko. Puputulin nila ang ating kalayaan sa ating pananalapi sa pamamagitan ng pagpapalit. Pag napalitan na yung peso natin ng polymer, wala na tayo. Kanila na. Samantala tayo mga Pilipino ang dapat makinabang. Hindi yung putangin ng mga dayuhan na yan, yung putangin ng Trump na yan, pati yung ni Sara Gisara. Pagkatapos sasabihin nila Pisara, yung Pisara nandoon yung sinusulatan ng Chok. Yung putangin ng gagong Trump na yan. Bakit tayo ginaganito ng US at China? Nakasabwat ang mga riding yung tandem ng Marcos at saka Duterte. Ibig nila manatili tayong alipin upang makontrol ang mga minahan, lalo ng deuterium, at magtatagumpay lamang sila. At magtatagumpay lang tayo, kung hindi natin gagamitin ang perang polymer. Kasi yan ang pinalalabas sa mga bangko eh. Lahat ng mga bangko dito may kaugnayan sa mga Marcos. Tandaan ninyo yan. Dahil yan sina Henry C., sina Gokongwei, sina Pangilinan, sina Ang, mga dami lang yan. Dami lang ng mga Marcos yan para may tago. Kailangan nila ang in-check. Kailangan panatilihin natin ang pera natin. Kung ayaw din yung mga Pilipino, di kung kayo. Kayo matatakaw din eh. Pakitaan lang kayo ng pera Utangin na nyo. Mga butante kayo, mga siraulo kayo. Pakitaan lang kayo ng pera. Naku,
akala ninyo. Kaya nga tayo ang gagawa ng ating tadhana. Oo. Kailangan pangatawanan na natin ito. Ito, ikukuhan sa inyo yung divine law. Ipupos na sa inyo. Oh, pag-aralan ninyo. Kung hindi kayo masunod, hindi kayo makasunod sa ganung patakaran, wala kayong biyaya. Dahil yan divine. Oh, kung divine, banal. Oh, dahil yan, bigay ng kataas-taasan. Hindi ko bigay yan, nakapangalan lang sa akin yan. Oh. Kaya kailangan panatilihin natin itong peso na ito at huwag tayong pumayag na magamit yung polymer. Sunugin na natin lahat yung polymer na yan. Kaya yan, mga may-ari ng mga bangko, mananagot sa akin yan. May pera tayo dyan. Sa bawat malalaking bangko, may pera tayo dyan. Bilyon ng pera natin dyan. Ang pinakamalaki ay yung Bank of Philippine Island. Kaya nga, ngayon, pinakita ko na sa inyo mga patotoo. Kaya ako sitting pretty na lang ako eh. Naantayin ko na lang. Magkakagulo dahil hindi nga nila alam ang gagawin. Maski na anong punta nila dito, hindi ko sila papansinin. Mga dayuhan pupunta dito para mapan. Hindi ko sila papansinin hanggat hindi nasusunod ang gusto ko. Kailangan makulong lahat ang mga politiko, pero dadaanin natin sa legal. Hindi katulad nila na pag hinalaan ka lang kukunin ka. Paano ngayon yung mga patay gutom na military o mga patay gutom na mga pulis? Ano ngayon? Mga sindikato kayo o mga putang ina nyo, pinuputang ina ko kayo, mga animal kayo o ina-animal ko kayo mga military o wala kayong magawa sa akin, tinatawanan ko lang kayo. Mga duwag kayo, kung talagang matapang kayo, harapin ninyo ako. Sinasabi ko, doon tayo sa bundok na walang madadamay na sibilyan. Kung gusto nyo. Ewan ko lang. Di kayo ngayon ang kawawa. Saan kayo ngayon? Luluhod kayo sa akin para magkaroon ng trabaho. Mabuti kung pansinin ko kayo. Yan ang sinasabi ko. Sige na. Basta yan, huwag nating payagan na gamitin yung mga polymer na yan. Yan binibigay ng mga kandidato na yan. Yan ang pinakakaadat nila. Yan ang magiging sanhi ng ating pagkaalipin. Sila na makikinabang. Tayo trabaho lang. Sweldo lang atin. Samantala atin ang mga minahan. Pag-aari ng bansa natin yan. Samantala sila ang makikinabang dyan, yung mga dayuhan, yung putang inang kupal na Marcos na yan. Kasi masama ang loob ng mga Marcos, hindi na pa sa kanila, yan divine wealth na yan. Masama ang loob ni Irene. Masama ang loob ng mga Marcos niyan. Tandaan yung sinabi ko, halos magpakamatay na yan para mapasa kanila. Pero hindi papayagan ng Panginoon yan at hindi rin papayagan ng mga taong ganid sa mga kayamanan. Sige na.